Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Steve He. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong naging pahayag ng ating Vice President Sara Duterte mga kababayan na kung saan medyo nakakatakot to. Itong kanyang binitawang salita dahil ayon nga po sa kanya ay dadanak daw ng dugo sa impeachment complaint laban po sa kanya o sa impeachment trial dito kay VP Sara Duterte. Grabe, nakakatakot to mga kababayan yung kanyang binitawang salita Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. And again, shoutouts tayo sa mga supporters natin dyan, sa mga followers natin dyan, sa mga nasa Singapore, Canada, Amerika. Maraming salamat sa inyo. Di ko na po kayo maisa-isa, alam nyo na po yan at nag-comment po kayo dyan sa ibaba. Maraming salamat sa inyo. Shoutouts po! Ingat po kayo palagi. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so ating alamin at pag-usapan to. Panoorin natin tong video na to mga kababayan. Na kung saan nag-react nga itong si Congresswoman Leila De Lima sa kanyang interview ay tila sinupalpal niya. Itong si VP Sara dahil nga po sa kanyang makapanindig balahibong statement. Na di umano talagang marahas. Dadanak daw ng dugo, mga kababayan. Ayaw po ba? Anong masasabi niyo dyan? Dapat bang ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte o hindi? Ano po ang boto ninyo? I-comment nyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Let's go. Panoorin natin to at ating talakayin. Pag-usapan natin. Okay? Let's go. Pahingi po kami ng reaksyon na Congresswoman-elect De Lima tungkol sa sinabi ng Vice Presidente na yung impeachment trial is going to be a bloodbath. Grabe, talagang nakakatakot. Bloodbath daw, mga babae. Parang dadanak ng dugo sa impeachment trial. Nakakatakot talaga itong mga to, Utare, bloodbath. Para napaka-violente. Madugo. Violente, madugo. Grabe, Naku naman, Alam mo, ganyan talaga yung mga statement nila, Parang hindi na nakakapanibago dahil yung kung magsalita sila, akala mo talagang nakakatakot. Pero ganun talaga yung yung approach nila, ganun talaga yung mga atake nila, Sangayon ba kayo na dapat ganun lagi yung atake ng mga halal ng bayan, Pa-comment nyo nga po diyan sa ibaba. Kita naman talaga nung kanilang pwede nating tawagin na parang trademark nila. Trademark na nila yun. Yung mga kayabangan, yung hubris, mga pagiging arrogante nila na siguro naman bilang VP, ayan, alam naman niya siguro na hindi naman ganyan ang impeachment process. Oo, hindi naman siguro ganun talaga. Pero yung siguro, yung sinasabi niya rito, bloodbath, busan ng dugo. Busan ng dugo, mga kababayan, sa pagpupuyat, sa pagdidepensa sa kaso. Ito ay mahalaga na isang proseso para malaman ang katotohanan. Oo, tama naman. Yun yung proseso diba? Kasi marami nga namang maraming question, especially doon po sa confidential funds ng DepEd, mga babayan. At ito nga pong ginagawa na to na impeachment trial dito kay VP Sara. Sa tingin ko, sa akin lang, para sa akin, siguro dapat sagutin niya. Parang yan kagaya nung kay Attorney Harry Roque. Harapin niyo yung kaso, sagutin ninyo, kung totoo, wala tayong magagawa. Ngayon, kung mapatunayan ninyong hindi, at mailabas ninyo, maidepensa ninyo na hindi po totoo yan, mga babayan, yan po ang katotohanan na lalabas. Diyan natin malalaman, kung totoo ba, na merong hindi maganda na nangyari doon po sa mga confidential funds.
Di ba? So siguro karapatan ng mga kababayan natin na malaman, no, kung ano yung katotohanan diyan. Well, kung maabsuelto siya, mga kababayan, then that's the time, no, na pag-isipan natin. Ano nga ba, no, bakit ginawa yan kay BP Sara? Pero kung na-absuelto, kung hindi naman siya ma-absuelto, well, nalaman din natin, no, totoo ba? O may katotohanan ba na merong magic doon po sa kanyang mga confidential funds? Saka para mapanagot siya doon sa kanyang doon sa mga sinabi doon sa articles of impeachment. So hindi maganda yan. Pinapangunahan na niya yung proseso sa Senado na para bang meron siyang guidance sa kanyang legal team na manggulo kayo dyan. Kasi bloodbath. Pag sinabi bloodbath, di ba, chaos yun. Walang lugar, walang puwang ang kaguluhan at chaos. So parang expect natin na parang dating Pangulong Duterte yung atake, mga kababayan. 'Di ba? Parang guguluhin nila yung impeachment trial, mga kababayan. No, expect na natin na dito sa impeachment trial na to, itatry nila, no? Siguro nakikita ko lang, no, na itatry nilang baliktarin yung sitwasyon na kung saan ma-turn, no, ang tides papunta sa Pangulong Ferdinand Marcos, mga kababayan, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Yun yung nakikita ko dito, mga kababayan, na kung saan yung impeachment trial na yan kay BP Sara ay posibleng ibaliktad nila, no, mabaliktad nila yung sitwasyon at yung impeachment na yun ay mapunta ang atensyon, no, dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so yan lang naman yung nakikita ko dyan, mga babayan, no, na siguro pwedeng mangyari, no, during impeachment trial, di ba? At during impeachment, no, at ganun nga yun kanilang nagawa, then makikita natin, no, asahan natin, expect na natin na magkakaroon ng rally, no, sa iba't ibang panig ng mundo at ng Pilipinas, 'di ba? Well, yun naman siguro yung nakikita nating posibleng mangyari talaga, 'di ba? Yung mga kaguluhan na ganyan. Well, makikita natin na baka meron, no, puwersa sa likod ng mga tao na 'yon. Isang napakahalagang constitutional process, lalo na ng impeachment. Ito ay tungkol sa pagpapairal ng ating saligang batas, pagpapairal ng mga prinsipyo ng pananagutan. So walang puwang ang kaguluhan, yung chaos, yung mga theatrics, yung mga kadramahan. It's all about getting at the truth. Ano yung katotohanan tungkol dun sa mga allegation against the second highest official of the land. Kailangan panagutin kung ma-prove ng prosecution. Kasi so Vice President siya. Presenting evidence, presenting defense ng maayos na proseso. Meron yan rules of impeachment. Sa palagay ko, mag-i-issue ng panibagong rules of impeachment o kaya rin naman gamitin nila yung dati nang ginamit na rules of impeachment. So malinaw doon. Maklaro yung mga kung ano yung mga proseso. Klaro yung tungkol sa pag-present ng prosecution evidence saka ng defense evidence. So yung mga kadramahan na yan, wala dapat yan. Hindi yan maganda. Yan. That's another indication na yung ating Vice Presidente ay kulang sa yung fitness, moral, psychological fitness para manatili bilang pangalawang makapangyarihang opisyal sa ating bansa. Opo. Congresswoman, may dahilan po ba na panghinaan ng loob ang prosecution dahil sa mga analysis po ng ibang mga eksperto ay medyo tagilid ang pag-convict sa kanya? Dahil marami po. Opo, go ahead. Okay. So I know what you mean, Doris, kasi nga yung resulta ng eleksyon. Opo. Mukhang pwedeng sabihin na mukhang nadagdagan yung mga papabor sa acquittal. So alam naman namin yan yung naging resulta ng eleksyon, ano yung magiging epekto nito. Pero sa panig ng prosecution, although
magmi-meet pa lang ho kami, no? Wala pa ho kaming formal na meeting. Pero syempre, prosecution eh. Gagawin namin ang magiging mandato ng prosecution. Gagawin namin ang lahat na sang-ayon sa batas, sang-ayon sa rule of law, sang-ayon sa due process para ipakita ng malinaw yung mga ebidensya at para makumbinsi yung karamihan ng mga senators, judges at importante para sa prosecution para makumbinsi ang taong bayan. Kasi yung itong proseso na to, hindi lang ito talaga yung strictly judicial, siyempre sinasabi political, but more than being judicial and more than being political ay yung national interest, yung public interest. Ano yung public interest? Katotohanan, katarungan, pananagutan. So manunood yung mga tao, yung taong bayan manunood. Kasi open and public proceedings yan. May transparency. Makikita nila kung gaano kalakas, kung gaano kaayos yung mga ebidensya. So, ang prosecution, wala pong dahilan para sa amin para mahinaan ng loob. Kasi nga, namin yan mandato namin yan Yun yung sinasabi natin mga babayan, no, na kailangan makapag-provide sila, no, ng isang matinding ebidensya o kailangan mailatag nila yung mga ebidensya, no, ng maayos, ng klaro, no, kung gusto talaga nilang ma-impeach, no, itong si VP Sara Duterte. Okay, so nasa sa mga Senado yan kung paano nila i-accept yan at dun sa mga prosecution panel kung paano nila, no, ilalatag yung kanilang mga ebidensya, 'di ba? At kaya nilang depensahan yan. 'Di ba mga babayan? Ganun lang naman kasimple sa mga due process, no, na pinag-uusapan dito sa kaso na to. Well, sa lahat ng kaso, 'di ba? Kung gusto mo madepensahan niya na maayos, kontrahin ninyo, no? At sa mga prosecution panel, kung paano nila ilalatag, no, yung kabuuan, no, ng matibay na ebidensya laban dito kay VP Sara Duterte. 'Di ba? Nasa sa kanila 'yan. It's our duty to really do what is best in upholding truth, justice, and accountability. Now, yung taong bayan kasi ultimately ang huhusga rin ang taong bayan. Kasi kung malinaw, malakas yung mga ebidensya, yung mga senators, judges, hindi nila pwedeng i-ignore or disregard yung public pulse o yung public opinion. So, wala pong rason para kami ay ma-discourage sa aming magiging trabaho. Congresswoman, sa palagay po ba ninyo dapat ipatawag si Vice President Sara Duterte bilang testigo ninyo kahit hostile witness lalabas siya? Pag-uusapan pa ko namin yan. Hindi ko pwedeng pangunahan kung ano yung magiging plano ng prosecution kasi hindi pa nga ho kami nag-meet officially. So I expect soon yung prosecution panel para pag-usapan ang mga magiging estratehiya, pag-uusapan kung ano talaga ang mga magiging assignment ng kada prosecutor, kung ano yung magiging direksyon. So, hindi ko pa ho pwedeng masabi yung tungkol dyan. So, alright, saya mga kababayan, no? Anong masasabi niyo dyan? Grabe, no? Kaabang-abang itong impeachment trial na to, mga kababayan, dahil dito nakasalalay ang lahat, no? Sabi nga nila, dito nakasalalay ang 2028 election. No, akala ko ba, wag mo na pag-usapan ang tawag dito, ang halalan 2028. Pero sa kanila na rin mismo nang gagaling mga babayan, no, na ito raw ay preparation, no, para sa 2028 election para malinis daw, no, yung daan, no, sa kung sino man, no, yung sinasabi nilang tatakbo para sa 2028 at maugong nga yung sinasabi nila na ito daw, no, si Martin Romualdez may pangarap maging pangulo. Well, maaga pa para magsalita para dyan mga babayan dahil kung titignan natin maigi, wala namang wala tayong makita, no, na kung sakali, 'di ba? Na po pwedeng pumalit pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sinasabi nila dito na ito daw ay politically motivated,
no, para hindi makatakbo sa 2028 election itong si VP Sara Duterte dahil lang kinakatakot nga daw nung iba, no, babalikan nila, no, itong mga taong nagbigay sa kanila ng malaking problema. So, walang katapusan, mga babayan. No? Walang katapusan itong kaguluhan na to na nangyayari sa atin pagka ganyan po, no, ang mindset ng mga taong inihahalal natin. Diba? So, sayang naman. Diba? Sayang yung mga boto natin pagka ganun na lang ang mangyayari. Diba? Ano sa palagay ninyo, mga babayan? Paki-comment po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and health.